Paano kung ang pinakamahalagang pag-aari ng organisasyon mo ay hindi yung latest software ninyo o yung quarterly profits, kundi yung mga taong kasama mo araw-araw? Para sa'yo na isang leader, paano mo ba sila tinitingnan? Sila ba ay mga asset lang sa isang spreadsheet na pwedeng palitan? O ano, mga taong ipinagkatiwala sa'yo? Based sa mga materyales na binigay mo sa amin, isang chapter mula sa librong People as Precious Resources, may susuriin tayong isang parang radical na pagbabago sa pananaw sa leadership. At warning lang hindi ito yung typical na management techniques, di ba? Malalim yung pinaghuhugutan nito. Tama. Ang mission natin ngayon ay himayin itong framework na ito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng stewardship sa office setting? Paano nito binabago yung pagbuo ng team, yung pagbigay ng feedback, at maging yung definition natin ng success? Titingnan natin kung paano gawing practical ang mga malalaking ideyang ito para sa'yo sa Lunes ng umaga pagbalik mo sa trabaho. Okay, let's unpack this. Simulan natin sa pinakapuso ng ideya, yung dalawang magkaibang pananaw sa mga empleyado. Ang una, at siguro pinaka-common, ay yung pagtingin sa kanila bilang isang asset. At kapag sinabi nating asset, isipin mo yung computer, yung building, o isang piraso ng makina. Ang halaga ng isang asset ay purely transactional, nakabase lang sa utility niya. Kapaki-pakinabang ka ba sa akin ngayon? Oo, yung gamit mo. Exactly. At tulad ng isang makina, ang mga asset ay naluluma, nagde-depreciate. At kapag hindi na sila kasing efficient o may mas bago ng modelo, anong ginagawa nila? Pinapalitan. Nililiquidate? Oo, napakalamig at very calculated na tingin. So yun ang isang panig. Ngayon, yung alternatibo na dinidiin sa source material mo ay yung pagtingin sa tao bilang isang precious resource, isang ipinagkatiwalang yaman. Medyo malaki ang pagkakaiba sa tunog pa lang. Pero anong ibig sabihin yan sa practical na paraan? Hindi ba yan parang HR speak lang para maging mas mabait ang dating? Magandang tanong yan. Kasi madaling isipin na, semantics lang yan. Pero ang pagkakaiba ay fundamental. Ang isang resource sa kontekstong ito ay hindi isang bagay na ginagamit hanggang maubos. Ito ay isang bagay na inaalagaan, pinapaunlad at pinaglalaanan ng investment. Parang isang fertile na lupa. Okay. Ilan? Hindi ba sapat na sabihin na it's just good business to treat people well? Anong idinadagdag ng buong precious resource philosophy na hindi kayang ibigay ng common sense lang? Dito nga nagiging very interesting at medyo surprising yung pinanggagalingan ng author. Kasi ang pundasyon nito ay hindi galing sa business theory. Galing ito sa isang theological na konsepto, ang Imago Dei o larawan ng Diyos na hango sa aklat ng Genesis. Wow! Okay, hindi ko inaasahan yan. So, we're going from the boardroom to theology. Paano ito ginagamit ng author para bumuo ng isang universal na prinsipyo sa leadership? Kasi baka isipin ng iba, paano kung hindi ako relihiyoso? Applicable pa ba to sa akin? Exactly. At ang ganda ng pagkakalatag ng author. Sabi niya, kahit anong paniniwala mo, gamitin mo ito bilang isang thought experiment. Ang prinsipyo ng Imago Dei ay nagsasabi na bawat isang tao, mula sa CEO hanggang sa janitor, ay may di matatawarang selyo ng kabanalan at halaga, simply because they exist. Dahil lang sa pagkatao nila? Oo, ang halaga nila ay ontological. Nakakabit sa kanilang pagkatao, hindi sa kanilang performance, sahod o posisyon. Hindi ito kailangang kitain at hindi pwedeng bawiin. Ito ang bakit. Kapag ito ang naging operating system mo bilang leader, lahat nagbabago. Ang tanong ay hindi na, gaano ka kapakipakinabang sa akin? Ang tanong ay nagiging, Paano ko mapapangalagaan at mapapalago ang ipinagkatiwalang yaman na ito? okay, so kung ganyan kalalim ang pundasyon na ang bawat tao ay may intrinsic value, ibig sabihin, kailangan nating suriin yung mismong disenyo ng mga organisasyon natin. Kasi baka yung mga systems natin mismo, kahit hindi sinasadya, yun ang problema. Baka sila yung nagpapababa ng tingin ng tao sa sarili niya. Iyon mismo. Tinatawag yan sa source material na mga dignity traps.
Ito ay mga sistema, polisiya o kultura na sinasadya man o hindi ay nagpapababa sa likas na halaga ng isang tao. At madalas, nakatago yan sa likod ng mga salitang efficiency, protocol o best practice. Bigyan mo kami ng halimbawa. Anong itsura ng isang dignity trap sa totoong buhay? Isang classic example ay information hoarding. Isipin mo yung pakiramdam na may malaking pagbabago sa kumpanya, pero naririnig mo lang ang chismis sa pantry, hindi sinasabi sa'yo ng direkta. Yung mga critical na impormasyon, yung bakit sa likod ng mga desisyon, ay para lang sa mga nasa senior level. So yung unspoken message sa'yo is, Operator ka lang, hindi ka decision maker. Hindi namin kailangan ng isip mo, kailangan lang namin ng mga kamay mo. Nakakabawas ng dignidad, di ba? sobra. Kasi parang sinasabi sa'yo na isa ka lang C player sa isang video game na kontrolado ng iba? Isa pang matinding halimbawa ay yung tinatawag na the burnout cycle structure. Ito yung kultura kung saan parang badge of honor ang pag-o-overtime, ang hindi pag-uha ng vacation leave. Yung pagsasakripisyo ng personal na kalusugan o pamilya para sa misyon. Oo. Tinatrato nito ang mga tao na parang panggatong sa apoy ng organisasyon, ginagamit hanggang maubos. Malinaw na paglabag yan sa prinsipyo ng pagiging precious resource. So, ano ang alternatibo? Paano ka bubuo ng isang architecture of reverence, ika nga, sa isang organisasyon? Ang isang modelo na binabanggit sa source material ay nakaangkla na naman sa isang theological na imahe, ang Body of Christ, o koinonia mula sa 1 Corinthians 12. Pero kung itatranslate natin yan sa organizational language, ito ay isang blueprint para sa radical interdependence. Okay, radical interdependence. Himayin natin yan. Anong mga key principles nito sa isang team setting? Una, yung mismong pagkakaugnay-ugnay. Ang sabi sa text, hindi pwedeng sabihin ng mata sa kamay. Hindi kita kailangan. Sa isang team, ibig sabihin niyan wala kang silo. Ang tagumpay ng marketing ay direktang nakasalalay sa maayos na paggana ng operations. Gets ko. So, inaalis yung not my job mentality. Tama, pinipilit nito ang pagtutulungan. Malinaw yan. Total collaboration. Ano yung pangalawa? Ito yung pinaka-countercultural. Ito ay ang pag-invest sa mga bahaging tila mas mahina. Ang sinasabi sa modelo ay ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanang marangal ay dapat bigyan ng espesyal na karangalan at atensyon. Teka, that sounds really counterintuitive. Lahat mang business book sinasabi, focus on your strengths, double down on your winners, yung 80-20 rule. Paano mo i-justify sa board meeting na, okay, team, ang focus natin this quarter ay ang weakest link natin? Sinasabi ba ng source material kung paano ito nagiging effective? Baka isipin ng iba, para itong charity work? Great challenge. At ang sagot ng framework ay hindi ito charity. Ito ay isang form of strategic wisdom. Isipin mo ang isang kadena. Gaano man kakapal ang ibang links, ang tunay na lakas ng kadena ay nasa pinakamahinang link nito. Okay, makes sense. Sa isang team, imbes na ibuhos ang lahat ng resources, oras, training, atensyon, sa mga superstar na kaya naman ang sarili nila, di ba? Ang isang steward leader ay naglalaan ng mas malaking investment sa mga nahihirapan, sa mga nasa support roles na hindi laging napapansin. Ang pagpapalakas sa mas mahinang bahagi ay hindi lang sila ang tinutulungan, pinapatibay nito ang buong sistema. Nagiging mas resilient ang buong team. Okay, that makes sense. You're fortifying the entire structure, not just polishing the shiny parts. At may pangatlo pa? Oo, at ito ay ang shared suffering and shared celebration. Kung ang isang bahagi ay naasaktan, ang buong katawan ay nakakaramdam. Sa isang organisasyon, ibig sabihin yan, may sistema para suportahan ng isang team member na dumadaan sa personal na krisis. Hindi yung, bahala ka sa buhay mo basta mag-deliver ka. Exactly. And on the flip side, kapag may tagumpay, sinisigurado na ang papuri at reward ay para sa lahat, hindi lang sa leader o sa pinaka-visible na miyembro. Ang ganda ng framework na yan. So, kung babaguhin mo yung system, ayusin mo yung architecture, natural lang na kailangan mo ring baguhin yung mismong leader. Dito siguro papasok yung pagkakaiba ng management at cultivation. Eksakto. Ang tradisyonal na management ay madalas nakatuon sa kontrol,
pag-aasikaso ng tasks, pagsunod sa rules, pag-manage ng resources para ma-hit ang current targets. Ang focus ay sa ngayon. Samantalang ang cultivation o paglilinang ay nakatuon sa pananampalataya sa potensyal. Ito ay ang pagunlad ng tao para sa hinaharap. Ang focus ay sa bukas. May magandang analogy sa source material na parang isang magsasaka. Hindi lang niya nakikita ang isang maliit na buto. Nakikita niya sa isip niya ang isang puno na hitik sa bunga. So ang isang cultivator na leader ay hindi lang nakikita yung kasalukuyang performance ng isang tao, kundi kung sino ang maaari niyang kahinatnan. Tinatawag niya ang potensyal na natutulog pa. At para magawa yan, may dalawang critical skills ang isang cultivator leader. Una ay ang mentorship. Okay, mentorship and coaching. I hear these words thrown around all the time, minsan interchangeable pa nga. Paano sila pinagkaiba sa source material? Magandang itanong yan kasi magkaiba talaga ang purpose nila. Ang mentorship ay paglipat mula sa isang transaksyonal na relasyon tungo sa isang relasyonal na ugnayan, parang gabay, aprendiz. Dito, ibinabahagi mo ang iyong karunungan, karanasan at wisdom. Sinasabi mo, narating ko na yan, heto ang natututunan ko, baka makatulong sa'yo. Okay, so sa mentorship, nagbibigay ka ng guide, ng mapa. Ano naman ang coaching? Kung sa mentorship nagbibigay ka ng mapa, sa coaching, ang sining ay ang pagtulong sa tao na gumawa ng sarili niyang mapa. Hindi ito pagdidikta ng gawin mo ito. Ito ay sining ng pagtatanong. Imbes na magbigay ng solusyon, ang isang coach ay nagtatanong ng mga powerful questions tulad ng, base sa ating goal at sa mga unique strength mo, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang susunod na hakbang para sa'yo? Tamang-tama. So one is giving the answers, the other is asking the right questions para sila mismo ang makahanap ng sagot. Gets ko. Sa coaching, ginagalang mo yung kakayahan ng tao. Pinapalakas mo ang tiwala nila sa sarili para hindi sila laging umaasa sa'yo. Tamang-tama. Mula sa pagiging solution provider, ang leader ay nagiging isang architect ng self-discovery. Ito ang tunay na empowerment. Okay, gets ko na yung big picture, valuing people, changing the system, shifting from manager to cultivator, pero para sa'yo na nakikinig at may team meeting bukas ng 9 a.m., paano mo sisimulan to? Paano ito nagiging totoo sa araw-araw? Ano yung mga actual tools? Dito tayo nagiging very practical. Ang isang foundational tool na binabanggit ay ang Personal Development Plan o PDP. Pero hindi ito yung boring na HR form na chinecheck lang for compliance. Sa framework na ito, ang PDP ay isang cultivator's map, isang customized living document na binulo kasama ang tao, hindi para sa tao. Okay, a cultivator's map. Anong laman ng mapa na yan? May 4 itong haligi para siguraduhing holistic ang paglago. Una, vocation. Hindi skills kundi calling muna. Ang tanong ay, saan ka ba tinatawag? Paano naaayon ang trabahong ito sa mas malaki mong layunin sa buhay? Wow, malalim yan. So, vocation? Ano yung pangalawa? Pangalawa, competence. Dito na pumapasok yung specific skills na kailangan niyang i-develop. Pangatlo, at itong madalas nakakalimutan, ay character. Teka, character. Paano mo naman ilalagay sa isang PDP yan? Ang hirap sukatin yan. Mahirap, pero crucial. Dito tinutugunan ng mga blind spots, work ethics, integrity, emotional intelligence. Pwedeng ang goal ay maging mas bukas sa pagtanggap ng feedback o matutong mag-handle ng pressure nang hindi nagpapanik. Hindi ito tungkol sa skills, kundi sa pagkatao. Okay, vocation, competence, character. Ano yung pang-apat? At pang-apat, empowerment. Ang kakayahan niyang magpalakas din sa iba. Sinasabi ng framework na hindi kompleto ang paglago mo hanggat hindi ka pa nakakatulong sa paglago ng iba. Kompletong-kompleto. Ngayon, ito ang isang mahirap na tanong. Paano naman kung kailangan ng mahirap na usapan? Paano mo i-address yung poor performance? Mahirap i-balance yung pagiging cultivator at yung pangangailangan para sa accountability. Baka maging sobrang soft. Napakahalagang punto niyan. At ang sagot ng source material ay accountability with empathy. Hindi sila magkalaban, magkakampi sila. Ang accountability na walang empathy ay kalupitan.
Pero ang empathy na walang accountability ay kapabayaan. Kailangan ang dalawa. At may isang napaka-epektibong balangkas para dito na tinatawag na gray sandwich. Gray sandwich? Para may palaman sa gitna. Paano yan gumagana sa isang real-life scenario? Sige, let's roleplay. For example, may team member ka, si Ana. Brilliant strategist, pero laging huli sa deadlines na nakakaapekto sa buong team. Instead of starting with, Ana, bakit ka laging late? Gagamitin mo ang grace sandwich. Ang unang layer o yung unang tinapay ay grace affirmation. Simulan mo sa, Ana, gusto kong malaman mo na sobrang naa-appreciate ko yung strategic mind mo. Yung analysis na ginawa mo last week, yun ang nagpanalo sa atin sa client. So, in-affirm mo muna yung halaga niya. Oo, pinapaalala mo sa kanya na ang halaga niya bilang tao at contributor ay secure. Hindi ito nakasalalay sa pagkakamaling pag-uusapan ninyo. Okay, so secure ang personhood niya, hindi siya defensive. Pagkatapos niyan, ano yung palaman, yung karne? Ang pangalawang layer ay yung accountability challenge. Ito yung karne. Dito, kailangan kang maging malinaw, direkta at specific. At the same time, napansin ko na sa huling 3 proyekto, hindi natin naabot ang deadlines. Ang direct impact nito ay kailangang mag-overtime ng ibang team para habulin yung trabaho. Tulungan mo akong intindihin kung anong nangyayari. So, nakafocus sa kilos at sa epekto, hindi sa pagkatao niya. Exactly. Hindi mo sinasabing tamad ka, sinasabi mo, this action had this consequence. Malinaw. At yung huling tinapay para makumpleto yung sandwich. Ang pangatlong layer ay support path forward. Tinatapos mo ang usapan na may malinaw na pangakong susuportahan siya. Dito, mula sa pagiging judge, nagiging developmental partner ka. Sasabihin mo, naiintindihan kong baka overloaded ka. Let's look at your workload together. Anong support ang kailangan mo mula sa akin para ma-manage to? Mag-check-in tayo linggo-linggo para masigurong on track tayo. Gets ko. So, umalis siya sa usapan na alam niyang may kailangan siyang baguhin, pero alam din niyang partner ka niya sa pagbabagong yon. Oh, kumbinsido siya tungkol sa performance pero panatag pa rin sa kanyang halaga bilang tao at may clear, collaborative plan para umusad. That makes a lot of sense. It's about separating the action from the person. Hindi mo sinasabing, palpak ka, kundi this specific action had a negative effect and I am here to partner with you to fix it. Ang accountability ay nagiging isang paraan ng pagpapakita ng pag-aalaga dahil naniniwala kang kaya niyang maging mas mahusay. Mula sa theological na pundasyon ng Imago Dei hanggang sa pagbabago ng disenyo ng organisasyon at sa mga practical na kasanayan tulad ng mentorship at grace sandwich, nakita natin ang isang kumpletong pagbabago sa pananaw sa leadership. At para sa iyo na nakikinig, ang hamon ay ito. Ang tunay na sukat ng iyong pamumuno ay hindi lang sa mga numerong nakakamit ng team mo. Ang tunay na sukat ay kung paano namumukadkad ang mga taong pinagkatiwala sa iyo. Sila ba ay tunay na lumalago sa ilalim ng iyong pangangalaga o unti-unti lang nauubos habang pinupuno nila ang mga upuan? At iiwan namin sa iyo ang isang huling kaisipan para pag-isipan. Paano kung ang pinakadakilang tagumpay mo bilang leader ay hindi ang panatilihin ang iyong pinakamahusay na tao habang buhay? Paano kung ang tunay na tagumpay ay ang paunlarin sila ng husto para maging handa sila sa mas malaking tawag o opportunity kahit pa sa ibang lugar? Paano nito babaguhin ang definition mo ng pagiging matagumpay?